Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nushi G, hindi papayag na magtagumpay si Morgana sa lahat ng plano niya. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Umayon na nga ang tadhana sa mag-inang Morgana at Madam Chantal matapos pumabor ang lahat ng board members sa pagpapatalsik kay Giselle bilang CEO ng Apex dahil pinagdiinan ni Morgana na hindi magandang halimbawa si Giselle sa Apex dahil sa ginawa ni Giselle kay Morgana na muntik na daw ikamatay nitong si Morgana. Wala nang nagawa si Robert at Doc Ray para manalo laban kay Morgana dahil tatlo lang sila ang hindi pumabor na mapatalsik si Giselle sa Apex bilang CEO. Samantala ang ibang board members naman ay nagpakabulag at nagpadala sa kasinungalingan ni Morgana. Hindi alam ni Giselle ang gagawin sa gustong mangyari ni Morgana sa kanya. Ayaw pumayag ni Giselle na patalsikin siya sa Apex bilang CEO. Tsak daw na plinano talaga ni Morgana at Madam Chantal ang lahat para mapatalsik si Giselle sa Apex. At dahil sa desisyon ng board members, umalis na si Morgana at pinatanggap na lang niya kay Giselle kung ano man ang nangyari at naging desisyon ng lahat ng laban sa kanya. Dahil sa nangyari, nagpunta si Giselle sa office niya para mag-isip ng paraan para kontrahin ang anumang ginawa nitong si Morgana. Samantala si Robert naman ay pinuntahan si Lynette para ibalita ang nangyari kay Giselle na maaari nang matanggal si Giselle bilang CEO ng Apex nang dahil lang sa paghihiganti nito kay Morgana dahil sa ginawa ni Morgana kay Lynette. Maya-maya habang hindi na alam ni Giselle ang gagawin nito sa naging desisyon ng board members ay biglang dumating si Lynette at Robert. Nag-aalala si Lynette sa kalagayan ni Giselle dahil hindi mangyayari na malagay sa panganib ang posisyon ni Giselle kung hindi ipinaghiganti ni Giselle si Lynette laban kay Morgana. Kaya feeling guilty itong si Lynette sa nangyayari kay Giselle. Pero kahit ganun ang nangyari kay Giselle, hindi pa din kahit kailan sinisi ni Giselle si Lynette dahil kagustuhan daw ni Giselle kung ano ang ginawa niya kay Morgana at huwag sisihin ang sarili ni Lynette dahil deserve ni Morgana ang nangyari sa kanya. Ang mali lang ay hindi lang malinis ang naging trabaho nitong si Giselle at nakuhanan siya ng video ng kung sino man at ipinakita kay Madam Chantal bilang ebidensya nila laban kay Giselle. Galit na galit si Giselle kay Morgana dahil sa ginawa nito sa kanya. Sinabi ni Robert kay Giselle, "It's not yet the end. We can still appeal the decision." Tumayo si Giselle at hinampas ang lamesa niya. "Hindi ako magmamakaawa para sa desisyon nila." Gulat na gulat si Lynette nang makita ni Lynette na galit itong si Giselle. Maya-maya habang nag-iisip ng plano, sila Robert, Giselle at Lynette, biglang may dumating na mga escort. Nagimbal sila Giselle sa pagdating ng mga ito. Nagsalita ang isang escort kasama si Olga. "Kailangan nyo na daw pong umalis sa opisina," sabi ni Miss Morgana. "Kailangan nyo daw pong umalis sa opisina nyo." Gulat na gulat si Giselle sa pagpapaalis ng mga ito sa mismong ospital nila. Kaya hindi na napigilan ni Robert ang sarili niya dahil sa pagpumulit ng mga ito na paalisin si Giselle sa opisina nito. Sinuntok ni Robert ang isa sa mga escort. Agad namang inawat ng isang escort si Robert at hinawakan ito. Nagkagulo sa opisina ni Giselle. Nataranta si Lynette sa nangyari at pinilit pakalmahin itong si Robert. Ayaw pumayag ni Giselle at Robert na mapaalis si Giselle sa sarili nilang opisina dahil hindi daw po pwede na mangyari ang mga bagay na yon. Sa kabilang banda, nagpunta si Chang Susan sa kakilala niyang albularyo ng kaibigan nito. Nagbabaka sakali na magamot din nito ang bukol na tumubo sa dibdib ni Chang Susan.
Hindi naman namalaya ni Chang Susan na sinusundan pala siya ni Annalyn at ni Regan. Nang tawagan ni Annalyn si Chang Susan kung nasaan ito ay maling lugar ang sinabi ni Chang Susan. Kaya nagtaka si Annalyn kung bakit kailangang magsinungaling ni Chang Susan sa kanya. Nakarating si Chang Susan sa lugar ng albularyo. Nagpakilala si Chang Susan na kaibigan ng nagpagamot dati sa kanya. Tinapat ni Chang Susan ang albularyo na gustong matanggal ni Chang Susan ang bukol nito sa dibdib, gaya ng pagpapagaling nito sa kaibigan ni Chang Susan. Nagulantang si Chang Susan sa gustong ipagawa ng albularyo sa kanya dahil pinaghuhubad ng damit itong si Chang Susan. Hindi alam ni Chang Susan kung normal ba talaga ang pinapagawa ng albularyo sa kanya. Natakot si Chang Susan na baka kung ano ang gawin sa kanya ng albularyo. Kahit matanda na ito, ay hindi pa din papayag si Chang Susan. Sinabi ng albularyo kay Chang Susan na paano ko mapapahira ng gamot ang bukol mo sa dibdib kung ayaw mo naman maghubad para maumpisahan na agad ang paggagamot ko. Nagdalawang isip si Chang Susan. Maya-maya, biglang dumating si Annalyn at Regan. Nagtataka sila Regan at Annalyn kung sino ang matandang lalaki na kasama nitong si Chang Susan. Kaya nagsabi si Chang Susan habang nauutal, kaibigan siya ng kaibigan ko. May itatanong lang ako sa kanya tungkol sa kaibigan ko pang isa. Hindi makapaniwala si Chang Susan na nasundan siya nila Annalyn. Ngayon tuloy ay naudlot ang pagpapagamot ni Chang Susan. Pero mabuti na din na dumating sina Annalyn dahil sign siguro yun na hindi tama ang gagawin ni Chang Susan. Kaya kinakailangan niyang bumalik ng Apex. Habang nasa biyahe si Chang Susan, Regan at Annalyn, hindi maiwasan na magtanong ni Annalyn, ano ba ang sinasabi ni Regan? Ano po yung gusto mong sabihin sa akin? Natakot si Chang Susan dahil mabubuking na siya ni Annalyn. Kaya naman sinabi ni Chang Susan, napakadaldal mo talaga Regan. Wala lang yun apo. Nakalimutan ko na kung ano ang gusto kong sabihin. Kaya sumagot si Annalyn, okay lang po ba talaga kayo Ilang araw ka na hindi na napapansin na hindi ka okay. Nagsabi si Chang Susan, okay lang ako apo, lagi lang talaga akong pagod sa kantin. Sumagot si Regan, di ba magkausap kayo ni Doc Lindon? Nung narinig kita Chang Su, ano ba pinag-uusapan nyo? Nagtataka si Annalyn dahil pangalawang beses na nakita nila na magkasama si Chang Susan at si Lindon. Samantala ito ngang si No Shiji ay hindi papayag nang malaman niya na nagtatagumpay na si Moira sa mga plano nila. Plano nitong si No Shiji na kunin ulit ang pagkatao niya dito kay Morgana dahil hindi papayag itong si No Shiji na magtagumpay siya. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!